Naku, nire-require na ako ng face-to-face sa meeting. Pero ano nga ba ang mga benepisyo kung face-to-face ang pakikipag-usap? Isa sa benepisyo ay makaiiwas tayo sa pagkakaroon ng misunderstandings. Ang pakikipag-usap ng face-to-face ay nagbibigay ng mas malawak na pag-unawa sa ating mga kausap dahil mas madali nating nakukuha ang nais nilang sabihin sa tulong ng non-verbal communication cues tulad ng body language at facial expressions. Dagdag pa rito, kapag face-to-face ang pag-uusap, ito ay mas mabilis at mas efficient. Mas mabilis matutugunan at masasagot ang mga katanungan kung ang pakikipag-usap ay face-to-face. Sinasabing ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng email ay isang malaking abala sa mga empleyado sapagkat dito ay gumugugol tayo ng mahigit 3 oras sa bawat araw sa pakikipag-usap lamang sa email na siyang nagre-resulta sa pagbaba ng productivity at pagkawala sa focus ng isang tao. Bukod dito, nakatutulong ang face-to-face na pakikipag-usap para magkaroon ng tiwala sa iyong mga kasama. Napapatibay ng face-to-face interaction ang pagkakaroon ng tiwala sa isang grupo. Kapag ang grupo ay mayroong tiwala sa isa't isa, ang mga ito ay mas nagiging productive. Nakatutulong ang face-to-face communication sa pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng mga non-verbal cues tulad ng eye contact, tone of voice, at facial expressions. Ang pakikipag-usap ng face-to-face ay nakatutulong din na makahikayat. Ang pakikipag-usap ng harapan ay nagbibigay daan upang makapag-establish ng connection sa iyong mga kausap. Ang kakayahan na magbigay ng eye contact at sincerity ay nagpapatibay sa kredibilidad ng isang taong nagsasalita na siyang nakapagpapahintulot upang mahikayat ang iyong mga kausap. Ito ay ilan lamang sa benepisyo kapag nakikipag-usap ng face-to-face o mukhaan. Pero tandaan na kapag nakikipag-usap ng face-to-face o mukhaan, palaging taglayin ang respeto sa ibang tao at ang pag-iingat sa bawat bibitawan na salita. Now you know!